Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre, kung saan ka mang lupalop ng ating mundo, hayaan nyo muna akong batiin kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night sa mga gusto na pong matulog at matatapos na po yung mga araw. I hope na naging productive po yung mga araw nyo. At sa mga kakagising ng o sa kalagitnaan ng araw, ay I'm praying na magiging okay ang lahat. Keep safe, maging healthy at happy at productive. Siyempre, yan at ang mga pamilya natin ay keep safe talaga yung ating ano talaga ni Lord ng ating mga mahal sa buhay. Panatilihing safe and healthy as well. Alright mga masters, yun po ay araw ng Wednesday. Nakatapos na natin ng ating 100 and ano na ba? 60 8 Team Kuroda. 170th na pala na? 169th Team Kuroda Premier Promotion kagabi. Ayun at siyempre VMix Vlog, Doc Zen, Naida Persyonkula at Daday Mix TV ang ating hosts. Sa tatlong hosts natin. Ako po yung nag-BG. Nag-iwan po ako ng 4 na tawag dito na gadgets para sa playlist sa premiere at 2 para sa hosts. Habang po ako'y natutulog dahil po ako'y pagod na pagod. Grabe ang init dito sa amin mga masters. Sa El Paso kahapon is 101 degrees Fahrenheit. Ewan ko kung magkano yan ng 101 na yan. Naku, mainit. Kaya na bahala mag-multiply dyan, mag-convert. 101 degrees Fahrenheit po kami dito at super init at super dry. Kaya po sumakit yung ulo ko kasi umalis po ako kahapon. Marami po akong mga ginawang mga errands. So, may mga binili po ako para sa clinic, mga office supplies, mga cleaning supplies, at syempre pagkain namin, grocery namin ng daddy ko. Kasi buong week po ay hindi po kami nakakalabas sa gabi para kumain. Lunch lang kami kumakain sa labas. Kaya po ay kailangan ko ring bumili. Ayan, bumaba po yung gin natin. Ano ba yung ng gin natin? Gusto talaga niya sa baba. Hindi sa baba muna tayo mga masters. Focus muna natin yung gin natin kasi gusto niya pala sa baba siya. Ayan, at ikot-ikot lang yan. Kasi bahay na naman yan eh. Alright, so next Thursday ay back to old schedule na po tayo. In fact, kanina, kakagabi ay nag-back to schedule na tayo. Original host na po tayo. So next week, next Thursday, sa Thursday na ito ay kasi hindi na po pwede for the meantime po si Mercy Kitchenette ay papalitan muna siya ni Madam Grace Vlog. Madam Grace Vlog muna yung ating host or regular host. Di ko alam kung regular host natin yan kung hindi. Pero siya muna sa 1 to 3 na slot. And then si Drasen Mabunay PWD Vlogs para sa ating 3 to 5 at 6 to 7 and 1 to 3. Ano ba yung schedule? Kalimutan ko na yung schedule. 1 to 3, 3:30 siguro, no? Parang ganun ata. Basta yung second batch natin ay si Draysen Mabunay PWD Vlogs. At yung third batch, ating Rowena Millares TV na nagbabakasyon ngayon sa Pilipinas. At ang ating Ancotic channel, ang ating last or fourth batch. And sa Sunday, balik na rin tayo sa dating schedule, which is Master Worm from 12 noon to 5 p.m. Philippine time and 6 to 8 na ating yams. Hindi, 5:30
5:30 to 7:30, Yams OFW Vlogs. And 8 to 10, ang ating Beshi Merle Stanley Vlog. Ayan po, balik po tayo sa schedule natin. Kasi namimiss na po tayo ng ating namimiss na po yung original schedule. At tayo po ay muna, nagpahinga tayo dahil marami tayong inaayos. Yan, so, ayan mga masters at mga ka-G, ano po yung mga balita sa atin dyan? Kamusta po yung inyong mga health? Kamusta po yung inyong mga trabaho? Kamusta po yung inyong love life? Okay ba? I hope na everything is okay. At ako naman po ay okay naman dito. Medyo mainit lang talaga kaya hindi po talaga ako nagpupuyat. Kasi pagka next day, ayun, daming trabaho. Pag nagpuyat po tayo, mahirap na at tayo ay magkakasakit. Dito kasi, kung magkasakit ka sa Amerika, hirap. Dahil walang papalit sa atin sa trabaho. At ako ay kailangan din mapanatili natin yung ating health kasi dalawa lang kami ng daddy ko nagtatrabaho. Kaya kailangan din siyang magpaka-healthy. Diba? Alright, so ngayon po ay bibigyan na natin ng ating kiwi si G. Ang kiwi ni G na bago. Naubos nyo na po yung dalawang pack na pa yung naubos namin ng G natin. So, 6. Ang dami nito. Ano pala ito? Hindi pala ito. Bago pala ito. Mas mura, mas marami po siya. Pero yung size niya, ano siya, 14 pieces po siya. Ay, hindi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, 14 pieces po ito. Ang laman ng kiwi na ito. Kasi 6 sa ilalim, 8 sa taas. Grabe. So, ang size niya kasi iba compare sa dati na binili natin. At iba yung binilhan ko. Pero pareho lang yung brand. Ayan, Mighties din yung brand. Right, so kakahanap tayo ng kiwi na medyo hindi pa na medyo medyo ay pareho lang naman. Hindi naman hinog yung iba. I hope na hindi siya maasim. Kasi si G, pag maasim po ay hindi ko mayon. Dila-dila na yung G natin. No? Alright, so habang po ako ay nagpe-prepare ng kanyang kiwi, tayo ay check up muna sa inyo. Ano na ba yung natin? Ano na ba yung ating mga health lectures na yun? May mga ginagawa na ba kayo? May pina-follow na ba kayo sa ating health lectures? Mga masters? I hope sana na na may napupulot po kayong sa akin na mga importante na mga information. Kasi sayang naman po yung effort ni Master Worm, di ba? Pag hindi niyo po sinusunod. Kasi ito po ay tested and proven po ito. For centuries na po ito. Centuries na po ang Oriental medicine or Chinese medicine compared sa Western na 17th century lang po. 13th century po yung natin eh. Di ba? So, lang tayo, open-minded tayo ito ng Kiwilichi. Kailangan po natin explore kasi hindi lang po tayo nakatutok sa Western medicine. Ang Western medicine po ay nagawa lang po yan, bago lang yan. Although nurse po ako by profession, pero syempre mas pinapractice ko po ngayon yung Oriental or Chinese medicine dahil po sa field of work ko dito. Kaya nakikita ko po yung big difference. Imagine niyo mga masters, mga ka-G, kung masakit yung ulo mo, anong una ba ang ginagawa sa kapag pumunta ka ng doktor or ng clinic? Ba? Papainumin ka lang ng gamot sa sakit ng ulo, di ba? Para sa sakit. Di ba? Pero sa amin, titingnan muna namin yan. Ano ba yung cause? Ang pinakauna dyan, tatanungin kayo namin. Ilang baso ba ng tubig yung inom mo? Umiinom ka ba ng tubig talaga? Pag hindi ko umiinom ng tubig, ayun, uminom ka. Kasi yun lang po yung cause mo.
Usually, ang problema mo, hindi ka umiinom ng tubig. Ilang baso ba ng tubig yung kailangan natin ubusin? So, dapat po sa atin is 6 to 8 glasses. Ang 1 glass po is 240 ml. O, di ba? And then yung yung usually is 2 liters a day yan, mga masters. Sino ba sa inyo dito yung nakakaubos ng 2 liters a day? Di ba? So sa panahon natin ngayon, mas marami pa yung umiinom ng soft drinks compared sa tubig. Yan, ang pinaka-importante dyan. So bakit po kailangan natin ng tubig, mga masters? Ito po yung ni Gio. Yung tubig po ay 75 to 85% ng katawan po natin is made up of water. Diba? Made up of water po, mga masters. So pag sinabi natin made of water, ay yung ating brain, yung ating bones, yung ating muscles, yung ating mata, organs natin like kidney, liver, heart, diba? Kailangan nila po ng tubig, skin. So pag hindi siya enough yung water, yung fluids, ay magda-dry up po yan. Magda-dry up po yan. Pag nag-dry up po yan, ibig sabihin, siya po ay tutuyo at mag-shrink. Pag nag-shrink po yan, ayun ano ba? What's wrong with you, ha? Message natin, no? Akala niya sa kamay ko ay pagkain na. Ano ba yung chorizo? Nawal talaga ang gin natin, no? Akala mo sa kamay ko chorizo, ha? Ayun, kain agad. Atake agad ang gin natin. Good girl talaga ang gin natin. Ayun, so kailangan talaga ng liquids or fluids kasi magda-dry up at magkukos po yun ng dehydration. So, sakit sa ulo. O, di ba, mga masters, ano ba yung sa brain natin, ang brain po natin, ayun, ang tigas daw. Titigasan si G natin, no? Hindi niya yata kaya. Wait. Kunin na. Ayan. So, yung brain natin po ay nagfo-float po yan sa skull, in between sa skull at sa itong brain natin. So, hindi pwedeng matuyuan yan kasi pag natuyo yan, ay babangga-bangga yan sa ating skull at sa ating other organs. So, kailangan po ay meron tayong yung brain matters. Kailangan yung ating brain ay nakalutang po yan. Diba? May space po yan. So, and then yung ating spinal fluid, yung ating mga cells natin, yung mga organs natin, kailangan po ay hindi po yan tuyo. So, yun. So, pag kulangan ka po ng tubig, ayun, may tendency po tayong magkakasakit ng ulo. Ano pa ba? Kung next nating is ang posisyon natin sa pagtulog. Ang posisyon natin sa pagtulog, mga masters, ay importante din. Dahil po yung ating spine po ay ang pag yung muscles natin ay maigpit o tight, 'di ba? Or matigas yung muscles natin, yung spinal nerves natin ay mapipinch. Yung spinal nerves natin ay connected po yan sa spine natin. Ayun, magto-travel yan sa ating different parts of the body. So, magkakos po yun ng different sensations like pain, numbness, or heat, or mga stabbing pain. Maraming kasing pain po yan, mga masters. Ano pa yung next natin? Ayun, nasobrahan ka sa init. Diba? Too much cold or too much heat, extreme temperature po yan, mga masters. So, kung na-expose ka sa sobrang lamig o sobrang init, ay pwede ka rin magkaroon ng headaches. Ano pa? Stress, mga masters, mga ka-G. Stress is also a great contributor for headaches. Kasi pag acidic yung katawan natin, pwede ka magka-headache. Bakit acidic? Kasi di ba ang stress ay nagko-create po yan ng acidity sa katawan natin. Kaya connected po rin, mga masters, ang kape sa umaga. Ang kape,
Pag uminom ka ng empty stomach, ay mag-i-increase yung cortisol level mo, i-increase yung stress hormone mo. Kaya yung iba po dyan ay nagkakaroon ng headaches. Ang iba dyan, pag hindi na makainom ng kape, ay nagkakaroon ng sakit ng ulo. Or psychological na po yan kasi ang kape po, ang caffeine is a addicting substance po yan. It's an addicting substance na can cause also uh, na magre-rely yung katawan mo sa caffeine. So pag hindi mo siya naibigay, magkakaroon ka ng withdrawal symptoms katulad ng alcohol at ng nicotine. O, di ba mga masters? So kailangan lang talaga inumin yung kape sa tamang oras. Ako, umiinom din po ako ng kape, pero sa tamang oras po. Di ba mga masters? So 1 hour after your breakfast. Siguraduhin mo nang may laman ng tiyan bago po nating inuman ng caffeine para hindi tayo ma-create ng stress sa katawan natin. Alright mga masters at mga ka-G, maraming salamat ulit sa inyong lahat at kita-kits tayo sa Thursday sa ating premiere promotion. Ngayon po ay pahinga muna tayo sa Team Kuroda, wala muna tayong mga events. At syempre sa mga kasamahan natin dito na mayroong mga live at mga classmates natin dito na mayroong mga premieres, ayun, ay suportahan natin ang isa't isa. Click all na po tayo, all notifications sa lahat ng mga nandito para at least alam natin pag meron silang mga activities, ay susugurin natin ulit sila individually. Kahit hindi tayo palaging magkasama, pero makikita natin mag-notify yan sa ating mga cellphones at mga gadgets. Alright mga masters, mga G, hanggang dito lang po tayo at sobra na tayo sa ating oras. God is great! Yahoo!